May isang sikat na online game ang bigla na lang naging death game dahil imposible nang makalogout sa larong ito. Kaya kapag masasawi ang isang player sa loob ng laro ay masasawi na din siya sa totoong buhay. Isa sa manlalaro ay si Shin na patuloy nakikipaglaban para tapusin na ang larong ito. Makalipas ang ilang araw ay nagpaalam siya sa kanyang mga support character para kalabanin na ang final boss. Bagamat hindi naging madali para sa kanya na talunin ito ay matagumpay niya pa din itong natalo gamit ang kanyang Moonlight Blade Dance. Dahil dito ay pwede na sa wakas makapag-logout ang mga players. Tiningnan ni Shin ang listahan ng mga players at isa-isa nang nagsipag-logout ang mga ito hanggang sa ang pangalan niya na lang ang natira. Mag-logout na din sana siya nang bigla na lang bumukas ang gate sa likuran niya at nang magkamalay siya ay nasa ibang lugar na siya. Naisip niya kaagad na nasa loob pa din siya ng laro pero mas makatotohanan na ang mga nakikita niya. Nang tiningnan niya ang kanyang stats ay nagulat siya sa sobrang itinaas nito na siyang epekto ng mga titulo na nakuha niya matapos niyang matalo ang final boss. Dito niya na din napansin na nawala na ang logout button. Matapos niyang makita na hindi na din siya makakonekta sa network ay dito niya na napagtanto na nasa realidad na siya. Minabuti niya na umuwi na lang muna sa kanyang bahay. Nang malapit na siya dito ay nakita niya ang isang babae na nakikipagtalo sa tatlong kalalakihan. Nang puwersahan na itong hinila ay bigla naman silang hinarangan ng isang halimaw dahilan para magsitakbuhan ang mga kalalakihan. Pagkaatake ng halimaw sa babae ay dito na kumilos si Shin para iligpit ito. Matapos magpasalamat sa kanya ang babae ay nagpakilala ito sa pangalang Tira. Estudyante pala ito ng isa sa support character niya na si Shanae. Sa ngayon ay ito ang nagbabantay ng shop at nakatanggap ng sulat para sa kanyang master. Pero may bayad ang bawat mensahe na nagkakahalaga ng 1,000 jewels. Ang problema ay J-Lace lang ang mayroon si Shin na siya namang ipinagtaka ni Tire dahil tanging hari, mga elders at iilan lang ang pwedeng gumamit nito. Nagkakahalaga din ito ng hindi bababa sa 10 billion jewels dahil isa itong item para sa amplifying magic. Hindi makapaniwala si Shin sa mga sinabi ni Tire sapagkat sa loob ng laro ay ang J-Lace ang may pinakamababang halaga. Natanong siya ni Tire kung sino ba talaga siya kaya sinabi niya na isa lang siyang ordinaryong adventurer at ang lahi niya ay high human dahilan para mag-ulat si Tire dahil matagal na umanong extinct ang high human. Dagdag pa nito na 500 na ang nakakaraan nang mawala bigla ang 6 na high human nung maganap ang Dusk of Prosperity kung saan nawala din bigla ang ibang tao. Dito na napaisip si Shin na ang tinutukoy siguro ni Tira ay ang mga nangyari matapos niyang talunin ng final boss at ibig sabihin lang nito na 500 taon na pala ang nakakaraan simula nung tinalo niya ang final boss. Kahit alam niya na ang kasalukuyang halaga ng J-Lace ay ibinigay niya pa din ito kay Tira kaya tuwang-tuwa naman si Tira. Katwiran niya ay magagamit din naman ito ni Tira sa kadahilanang gumagamit ng mahika ang isang elf. Nagtaka si Tira na isang elf pa din ang tingin sa kanya ni Shin sa kabila ng illusion spell na inilagay sa kanya ng kanyang master. Ito ay dahil tinuturing na isang sumpa na simbolo ng kamalasan ng mga black-haired elves. Ito ang dahilan kaya pinalayas siya ng kanilang nayon at buti na lang ay tinulungan siya ng kanyang master. Naisip ni Shin na ito pala ang dahilan kaya inaatake si Tira ng mga halimaw. Natanong niya ito kung itim na ba talaga ang buhok nito sa simula pa lang na ayon naman kay Tira ay dating kulay pilak ang kanyang buhok na biglang naging kulay itim. Biglang naisip ni Shin na gamitin ang analyze at nakita niya na may cursed gift si Tira. Sinubukan niya na gamitin ang purify at bagamat sigurado siya na gumana ito ay kakaunting kulay pilak lang ang bumalik sa buhok ni Tira. Gayunpaman ay malaki pa din ang pasasalamat ni Tira na nakita niya muli ang hitsura ng dati niyang buhok. Gusto ni Shin na subukan ni Tira na lumabas ng barrier para makita nila kung aatakihin pa din ba siya ng mga halimaw. Dahil wala nang may umatake sa kanya ay sigurado na sila na nawala na sa kanya ang sumpa. Pagkabalik nila ng shop ay nabanggit ni Shin ang plano niya na pumunta sa kalapit na nayon. Naisip ni Tira na baka magtungo siya sa Berry Lake Kingdom kaya ibinigay nito sa kanya ang letter of introduction. Ilang sandali lang ay umalis na siya at ipapaalam na lang umano ni Tira sa kanya sakali mang bumalik na ang master nito. Pagkadating niya ng Berry Lake Kingdom ay malaki ang naitulong ng letter of introduction dahil hindi niya na kinailangan pang pumila. Inihatid siya ng kawal sa Adventurers Guild dahil plano niya na magrehistro muna dito. Nakilala niya dito ang kambal na receptionist na sila Celica at Silica. Katapos niyang mag-fill out ng form ay nagpasya siya na kumain na din dito. Lumapit sa kanya si Celica na nagsisilbi din pala bilang waitress tuwing wala itong ginagawa. Dito na din ito sinamantala na itanong sa kanya ang letter of introduction na ibinigay sa kanya ni Tira. Gusto niya sana na makaharap ang guildmaster ngunit nasa likod niya na pala ito na siyang nakita niya din kanina sa reception area.
Nagpakilala ito sa pangalang Barlocks at kaagad na hiningi sa kanya ang letter of introduction mula sa Moon Sanctum para i-verify ang authenticity nito. Dahil isa itong authentic letter ay dito na ipinaliwanag ni Barlocks kung gaano ito kahalaga. Maliban sa tinatanggap ito ng lahat ng mga guilds ay pwede din umano niyang makaharap ang hari gamit ito. Kaya kung hindi umano siya kampante na maproprotektahan niya ito ay mas mabuti kung sirain niya na lang ito. Kinabukasan ng umaga ay bumalik siya ng guild para kunin na ang kanyang guild card. Kumuha na din siya ng job request at ito ay manguha ng healed grass. Ang problema ay hindi pala ito madaling mahanap na katulad sa laro. May nadetect siyang halimaw at nang nilapitan niya ito ay isa pala itong Skullface Jack na may level na 350. Nang makita niya ang sirang bagon ay naalala niya ang narinig niyang pinag-uusapan kahapon sa guild ng ibang adventurer. Nagpasya siya na labanan ito pero hindi ito basta-basta tinatabla ng kanyang espada. Dahil dito ay nag-limit off na siya para mapalabas niya ang tunay niyang kapangyarihan. Pagka-atake niya muli ay madali niya nang nasira ang core nito. Gusto niya sana na makuha ang espada nito pero tumilapon ito ng sobrang layo. Pero naglabas naman ng gemstone ng Skullface kaya ito na lang ang kinuha niya. Napunta naman ang espada sa palasyo na saktong bumagsak sa silid ni Princess Rion. Pagkadating ng ibang kawal ay inatasan niya ang isa sa mga ito na magtawag ng appraiser para malaman nila ang material composition ng espada at alamin na din kung sino ang naghagis nito. Sigurado siya na kung sino man ang may kagagawa nito ay tiyak na napakalakas. Pagkabalik ni Shin ay naabutan niya ang mga sugatan ng mga adventurer. Nalaman niya mula sa kawal na inatake umano ang mga ito ng Skullface sa Northern Woods kaya naalala niya ang bagon kanina. Sa ngayon ay inaalam pa kung may kinalaman din ito sa espada na tumama sa palasyo. Alam niya na siya ang may kagagawa nito pero hindi niya na lang ito ipinaalam. Pagkadating niya ng guild ay sinabi niya kay Celica na nakatalo siya ng Skullface Jack at ipinakita niya dito ang gemstone. Hindi makapaniwala si Celica dito dahil hindi umano basta-basta natatalo ang halimaw na ito. Biglang dumating dito si Elsa kasamahan din nila Celica sa trabaho. Nang mabanggit ni Shin ang level ng Skullface ay kaagad na pina-appraise ni Elsa ang gemstone kay Celica. Nagtungo muna si Shin sa restaurant para kumain at dahil wala nang bakante ay nakiusap sa kanya si Celica kung okay lang sa kanya na may kasalo sa mesa. Ang tinutukoy pala ni Celica ay ang adventurer na kilala sa tawag na Willem the Vampire. Nakuha niya ang pangalang ito dahil sa sandata nitong Devil Spear Venom na may kakayahan na higupin ang enerhiya ng kanyang biktima at isalin ito sa kanyang katawan. Katapos nilang kumain ay dumiretso naman si Shin sa library dahil gusto niyang alamin ang tungkol sa Berelic Kingdom. Habang nagbabasa siya ay inaalala niya din ang mga sinabi ni Tyre sa mga nangyari 500 taon na ang nakakaraan. Pagsapit ng hapon habang nakatambay siya sa plaza ay napansin niya ang isang batang beast na nakatingin sa kanya. Natatakam pala ito sa kinakain niya kaya nang inalok niya ito ay dali-dali itong lumapit. Katapos nitong kumain ay nagpakilala ito sa pangalang Millie. Ilang sandali lang ay dumating dito si Willem kaya nalaman niya na magkakilala ang mga ito. Nakatira pala sa orphanage si Millie na palaging hinahanap ni Willem dahil magaling itong magtago. Bago sila umalis ay may ibinulong muna si Millie kay Shin tungkol sa fox na gustong ipasagip nito sa Northern Woods. Pagka-uwi niya ay pinag-isipan niyang mabuti ang sinabi ni Millie. Napagdesisyonan niya na magtungo dito pero bago siya pumunta dito ay dadaan muna siya sa Moon Sanctum dahil may gusto siyang iabot kay Tyra. Kinabukasan ng umaga pagkadating niya sa Moon Sanctum ay ibinigay niya ang Blue Moon dahil kung naaalala pa umano ito ni Shanae ay ibig sabihin lang na naalala pa siya nito. Maliban dito ay nagbigay din siya ng sobra na pwedeng gamitin ni Tyra para makapagpadala ng mensahe kay Shanae. Gusto niya na subukan ito ni Tyra dahil nung sinubukan niya ito ay hindi ito gumana. Katapos niya dito ay nagtungo na siya sa Northern Woods. Makalipas ang ilang minuto na paglalakad ay nakarating na siya sa shrine. Pagkapasok niya dito ay nakita niya ang fox na isinumpa pala at may lason din. Kagad niya itong ginamitan ng purify at dito na ito nagising. Ngunit bigla namang nagsidatingan ng maraming undead at napalibutan sila. Nilabanan niya ang mga ito hanggang sa dalawa na lang ang natira. Ang mga ito pala ay ang dalawang estatwa na nagtransform na din bilang mga invaded golem. Nakipaglaban din ang mga ito sa kanya pero hindi pa din umubra ang mga ito sa lakas niya. Dito na din nawala ang miasma na nakapalibot sa buong paligid ng shrine. Nang tiningnan niya ang stat ng fox ay nagulat siya na isa pala itong elemental. Ito ay dahil isa ang mga ito sa mga top tier monsters sa The New Gate. Dahil gusto nito na sumama sa kanya ay isinama niya na lang ito. Kagad namang natanggap ni Shanae ang ipinadalang sulat ni Tyra kaya hindi siya makapaniwala nang mabasa niya ang tungkol sa kanyang master.
Habang naglalakad na sila Shin pabalik ay inalok niya ang Elemental sa isang contract. Dahil parang nagustuhan nito ng Elemental ay kaagad nilang isinagawa ang proseso. Nang matapos sila ay binigyan na din ito ni Shin ng pangalan at ito ay Yuzuha. Ilang sandali lang ay bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Tira para ipaalam sa kanya na nakapagpadala na ito ng sulat sa master nito. Pagkadating nila ng guild ay nakita niya ang job request na naghahanap ng skill successor at ito ay galing sa church orphanage. Dahil gusto niya na makita muli si Millie ay kinuha niya ito. Pagkadating niya ng ampunan ay nakilala niya dito ang madre na si Tria. Labis naman ang pasasalamat ni Millie na nailigtas niya si Yuzuha. Katapos ay tinanong niya na si Tria tungkol naman sa job request. Ayon kay Tria ay naghahanap umano siya ng magtuturo ng skill na Purify. Buti na lang ay kaya itong gawin ni Shin pero bilang kapalit ay gusto niya na malaman ang tinataglay na kapangyarihan ni Millie. Dahil may tiwala naman si Millie kay Shin ay pumayag na din si Tria sa gusto ni Shin. Dito na nalaman ni Shin na nagtataglay si Millie ng Star Composer kaya minsan ay nakakakita ito ng mga pangitain. Sa pagkabahala na baka samantalahin ng iba ang kakayahan niyang ito ay hindi nila ito basta-basta sinasabi sa iba. Buti na lang din ay tinutulungan sila ni Willem kaya sa takot ng iba dito ay hindi nila mag-alaw ang mga bata. Matapos ang mga nalaman ni Shin ay formal niya nang tinanggap ang job request. Nalaman ni Shin na ibang madre pala ang tuturuan niya ng Purify at ito ay ang apo ng dati nilang pari na nagngangalang Lesia. Naniniwala sila na mas makakabuti para sa simbahan at sa ampunan kung ito ang susunod na mamamahala dito. Makalipas ang ilang minuto at habang hinihintay nila si Lesia ay nakausap ni Shin ang isa sa kasamahan nila Millie. Dito niya na nalaman na ang bagong pari na balak italaga sa simbahan ay gustong ipatanggal na ang ampunan dahil wala itong ibang gusto kundi ang pera lang. Dahil may karapatan din si Lesia na mamuno sa simbahan ay kailangan lang nito na matutunan ang Purify. Pagkadating ni Lesia ay napag-usapan nila kung ano ang mga dapat gawin nito para matutunan ang Purify skill. Biglang dumating dito si Willem na sa una ay hindi sang-ayon sa pagkuha nila Tria kay Shin. Pero dahil may nakita si Millie kay Shin ay wala na itong nagawa. Dito na sinabi ni Shin kung paano matututunan ni Lesia ang Purify skill at ito ay kailangan niya munang tumalo ng 200 undead na may level na 150 habang hinahawakan ng Holy Prayer Orb. Papahinain muna ni Shin ang mga undead at ang kailangan lang ni Lesia ay mapatama ang finishing blow para mapasama ito sa bilang. Nagpa siya si Willem na sumama at wala naman itong naging problema kay Shin. Nang pauwi na si Shin ay sinalubong siya ni Willem dahil gusto umano nito na makipag-usap sa kanya. Tinanong siya nito kung siya ba umano ang Chosen One. Dahil hindi niya alam ang tungkol dito ay hindi niya alam ang isasagot. Hindi na din siya pinilit pa ni Willem at dito na nila napag-usapan ang pagtulong ni Willem sa orphanage. Ilang sandali lang ay nakatanggap ng mensahe si Shin mula kay Tira dahil nakatanggap na umano ito ng sagot mula kay Shanae. Nang pinindot niya ang important message ay lumabas bigla ang letter of introduction. Nakilala ito kagad ni Willem dahil meron din pala siya nito. Kinabukasan ng madaling araw ay nagsimula na sila sa pagligpit sa mga undead. Nagtulungan sila Shin at Willem sa pag-atake sa mga undead para mas mabilis silang matapos. Kasalukuyan namang nakikipaglaban sila Princess Ryun sa mga Skullface at kasama din nila dito si Shanae. Hindi makapaniwala ang kanyang mga kasamahan na mabilis lang niyang tinalo ang Skullface Jack. Dahil wala ng kalaban ay kaagad din siyang umalis dito at sabik nang makita si Shin. Nang makumpleto na ni Lesia ang ika-200 undead ay nagkaroon na din siya sa wakas ng Purify skill. Ngunit makalipas lang ang ilang minuto ay nagulat sila nang makita ang magic matter na nagtipon-tipon mula sa mga halimaw. Nabuo ito bilang isang Skullface Lord kaya dali-dali silang tumakbo palayo. Ang problema ay nagsidatingan dito ang maraming undead dahilan para mapalibutan sila. Nagpa siya si Shin na magpaiwan dito para makatakas sila Willem. Hindi sana sang-ayon si Willem sa desisyon niya pero nang makita nito ang totoo niyang kapangyarihan ay sumunod na lang ito. Ginamit niya ang Lightning Banker para mabigyan ng madadaanan sila Willem. Gamit ang Foxfire ni Yuzuha ay maraming undead kaagad ang nalagos. Pagka-atake ni Shin gamit ang Flying Sparrow Thunder Strike ay natanaw ni Shanae ang liwanag mula dito. Mabilis itong nagtungo sa kinaroroonan nila kaya napansin niya na may papalapit sa kanila. Minabuti niya na umalis muna dito para salubungin ito. Nang magkita na sila ni Shanae ay nagpalabas ng barrier si Yuzuha para maprotektahan muna sila at dito na siya niyakap ni Shanae. Nang maubusan ng lakas si Yuzuha ay sakto ding dumating dito ang Skullface Lord. Dahil dito ay nagsaanib puwersa sila Shin at Shanae para gamitin ang Sanctuary. Nang maubos ang mga undead ay dito na din iniligpit ni Shin ang Skullface Lord.
Habang nagpapahinga sila ay ikinwento na din ni Shin ang mga nangyari sa kanya simula nung magkahiwa-hiwalay sila. Gayunpaman ay alam na ni Shanae na natalo ni Shin ang final boss matapos umano nitong malaman sa ibang support character na naglaho ang kani-kanilang mga master. Pero nagtaka sila na hindi sila naglaho kaya dito na sila nagpasya na hanapin si Shin. Naghiwa-hiwalay sila hanggang sa isang araw ay bumalik siya sa Moon Sanctum. Natanong niya si Shin kung ano na ang plano nitong gawin at ayon naman kay Shin ay balak niyang pumunta sa sacred site na nabase niya sa Kingdom's Library. Bago sila umalis dito ay ipinakilala muna ni Shin si Yuzuha kay Shanae. Nang magising si Yuzuha ay nagsalita ito na siyang ikinagulat ni Shin. Maliban dito ay napansin din nila na mas dumami pa ang buntot nito. Para hindi ito panghinalaan ng ibang makakakita ay inutusan ito ni Shin na pag-isahin muli ang buntot nito. Habang patuloy pa din sa pagtakbo sila Willem ay biglang may naramdaman si Willem na papalapit sa kanila. Ito pala ay sila Shin kaya nagulat na lang sila na nasundan pa sila nito kahit sobrang layo na nila. Pinuntahan naman nila Ryo ng malaking biyak na kagagawa ni Shin nung iniligpit niya ang Skullface Lord. Nakita nila dito ang espada na ginamit ni Shin at napansin nila ang marka dito. Dahil dito ay naalala nila ang isang blacksmith na nag-uukit ng ganitong marka sa mga gawa nitong espada. Ito ay ang High Human na kilala din nilang Black Blacksmith. Naalala ni Ryo na ito ang may-ari ng Moon Sanctum kaya gusto niya na bumisita dito. Maliban sa gusto niya ito na makaduelo ay pwede din niya umano itong mapangasawa. Hindi naman makapaniwala si Willem na napasunod ni Shin ang kilalang si Shanae at nalaman na din ito na isang High Human si Shin. Nang magkamalay si Lacey ay hindi din ito makapaniwala na kasama nila si Shanae. Sa sobrang tuwa nito ay muling sumama ang pakiramdam nito. Bago sila magkahiwa-hiwalay ay binigyan din ni Shin si Willem ng sobre. Katapos ay nagtungo na sila Shin at Shanae sa Moon Sanctum. Dito na nalaman ni Tyra na si Shin pala ang may-ari ng Moon Sanctum kaya paulit-ulit na lang itong humingi ng tawad kay Shin. Nagkaroon sila ng salo-salo bilang pagdiriwang na din sa muling pagbabalik ni Shin sa Moon Sanctum. Kinabukasan ng umaga ay nagulat si Shin dahil nag-anyong tao si Yuzuha. Katapos nilang mag-almusal ay tinanong ni Shin si Yuzuha kung bakit ito nasa shrine. Dahil dito ay naikwento na din ni Yuzuha ang mga pinagdaanan niya bago siya mapunta sa shrine. Balak pala nito na pigilan sana ang sakuna na nangyari at nang hindi na kinaya ng kanyang katawan ay nagpasya siya na magpahinga sa shrine. Katapos magkwento ni Yuzuha ay nabanggit naman ni Shanae kay Shin na may gusto umano na makita siya. Ito ay si Geralt na isa sa support character niya kaya nagulat siya dahil ang pagkakaalam niya ay tumatagal lang ng 150 taon ng buhay ng mga high beasts. Sigurado si Shanae na hindi na din ito magtatagal kaya mas mabuti kung mabibisita ito ni Shin sa lalong madaling panahon. Kasalukuyan itong nasa Farned kung saan binuo ang Beast Alliance na siyang pinamunuan nito bilang First Beast King. Hindi naman nagdalawang isip si Shin na magtungo dito at aalis sila kinabukasan din ng umaga. Akala ni Tyra ay may iwan siya para magbantay ng shop pero gusto ni Shanae na sumama din siya. Dahil magre-report pa si Shanae tungkol sa mga skull faces ay kailangan pa niyang bumalik sa kaharian. Plano naman ni Shin na kumuha na din ng job request sa guild na saktong madadaanan nila habang patungo sila sa Farned. Bumuo sila ng party para na din makagamit sila ng voice chat na parang telepathy. Katapos ay iminungkahi ni Shanae kay Tyra na magrehistro na din sa guild. Pagkaalis ni Shanae ay kaagad ding naghanda si Tyra para sa kanilang pag-alis ni Shin papuntang guild. Pagkadating nila ng guild ay tinanong na din nila si Celica kung may job request silang pwedeng kunin na madadaanan nila papuntang Farned. Sakto namang may isang job request na nakalista kaya kinuha nila ito. May dalawang adventurer na din umano ang nagpalista dito na siyang makakasama nila. Dahil may oras pa sila ay minabuti nila na bumisita sa orphanage. Nalaman ni Shin na kasalukuyang iniimbestigahan ni Willem ang pari dahil sigurado umano siya na hindi ito basta-basta lang Suzuko. Dahil dito ay minabuti ni Shin na bigyan sila ng mga item na may mahika. Katapos nila dito ay kinuha na ni Tyra ang kanyang guild card. Gamit ang crystal ni Shin ay binalikan nila ang Moon Sanctum. Para madala nila ito sa kanilang biyahe ay pinag-transform ito ni Shin sa transport mode. Pagkadating nila sa meeting place ay nakilala nila dito ang dalawang adventurer na makakasama nila na sila Gaien at Tsubaki. Dahil kumpleto na sila ay minabuti ng kanilang kliyente na sinak na umalis na sila. Matapos malaman ng Royal Palace ang pagkawala ng Moon Sanctum ay kaagad silang nagsagawa ng pagpupulong kasama ang hari. Para sa hari ay isa itong problema sa kanilang kaharian. Sa ngayon ay tanging magagawa lang nila ay hintayin ang pagdating ni Shanae dahil siguradong alam nito ang dahilan sa biglaang pagkawala ng Moon Sanctum.
Makalipas ang ilang oras ay bigla na lang napahinto ang bagon dahil hinarang na pala sila ng mga bandido. Habang kinakausap ito nila Shin ay may mga nabanggit ang mga ito na hindi nagustuhan ni Shin kaya napansin ni Tira ang kakaibang aura na nakapalibot kay Shin. Nang mapansin niya ang ibang bandido na nakatago sa mga puno ay pinunterya niya ang mga ito. Dito na nagsimula ang kanilang labanan hanggang sa ang leader ng mga bandido na lang ang natira. Dahil hindi pa din nawawala ang galit ni Shin ay hindi siya nagpapigil para bugbugin ito. Dito na din kumilos si Tira para pakalmayin si Shin at matagumpay niya naman itong nagawa. Nalaman nila mula sa bandido na nautusan lang ang mga ito na atakihin ang bagon dahil umano sa simbahan. Dahil dito ay naalala ni Shin ang mga sinabi sa kanya nila Tria. Posibleng may gustong pumihil na gawing head priest si Lecia at pakiramdam niya tuloy ay tama lang ang naging desisyon niya na escortan ang bagon. Pagkadating nila ng Barian ay ibinigay na sa kanila ni Nak ang certificates of job completion. Matapos nila itong maibigay sa guild ay dito na sila naghiwa-hiwalay. Naisip ni Shin na kumuha na din ng bagon para ito ang kanilang sasakyan papuntang Farned dahil malayo-layo pa ito. Matapos nilang makapili ng bagon ay naisip ni Shin na isang halimaw ang gamitin dito. Pagkalabas nila ay nakausap niya si Shanae gamit ang telepathy. Nagboluntaryo ito na siya na lang umano ang maghahanap ng halimaw na gagamitin nila. Dahil tapos na itong mag-report sa palasyo ay patungo na ito ngayon sa Barian. Pero dahil kinabukasan pa ang dating nito ay nanatili muna sila Shin sa inn. Mabilis namang nakahanap si Shanae ng halimaw at sigurado siya na tamang-tama lang ito para sa kanilang bagon. Kinabukasan ng umaga ay muling kinausap si Shin ni Shanae para ipaalam sa kanya na nasa kagubatan na ito sa may bandang North Gate. Kagad naman silang nagtungo dito at hindi sila makapaniwala na isa palang Brufaccio Jade ang dinala ni Shanae. Pero dahil sobrang laki nito ay inutusan ito ni Shanae na magpaliit. Nagtataglay ito ng illusion at thunder skill at pinangalanan na din ito ni Shanae na Shimmer. Hindi na sila nagsayang pa ng oras at kaagad din silang umalis. Makalipas ang ilang minuto ay naikwento ni Shimmer kina Yuzuha ang kanyang nakaraan. Dito na nila nalaman na dati pala itong iniligtas ni Tira. Dahil dito ay naalala muli ni Tira ang araw nung may iniligtas siyang tuta nung bata pa siya. Kaya nagpasya na din si Shanae na ilipat kay Tira ang ownership kay Shimmer. Huminto sila saglit para tanggalin ang contract nila Shanae at Shimmer at ilipat ito kay Tira. Makalipas ang ilang araw na biyahe ay nakarating na din sila sa Farned at sinalubong sila dito ng kasalukuyang Beast King na si Wolfgang at anak nitong si Quor. Inihatid sila kung saan namamalagi si Geralt at pagkadating nila dito ay nakilala din nila ang mga confidants ni Geralt na sila Van at Regime. Nagkausap sila Shin at Geralt kaya naikwento lahat ni Shin ang mga nangyari sa kanya nung magkahiwa-hiwalay sila. Makalipas ang ilang oras ay sinabi na ni Geralt ang gusto niyang sabihin kay Shin. Alam niya na wala ng isang buwan ang itatagal ng kanyang buhay at bago ito mangyari ay gusto niya sana na magduelo muna sila. Gusto niyang maranasan ang pakiramdam kalaban ng kinikilala niyang pinakamalakas. Dahil naiintindihan ni Shin si Geralt ay tinanggap niya ang hamon nito. Pagsapit ng gabi ay kinausap ni Geralt sila Wolfgang para ipaalam dito ang duelo nila ni Shin sa susunod na linggo. Gaganapin nila ito sa Relua Forest at alam niya na ito na din ang magiging huling araw niya. Habang hinihintay nila ang nakatakdang araw ay sinamantala na din ni Geralt na ipaayos kay Shin ang kanyang sandata. Isang araw bago ang nakatakdang araw ng duelo ay matagumpay na itong naayos ni Shin. Kinabukasan ng umaga ay nagtungo na silang lahat sa Relua Forest. Habang nagbabakbakan sa baba sila Shin at Geralt ay nasa taas lang sila Shanae na nanunood. Sa sobrang lakas ng kanilang mga atake ay hindi makapaniwala sila Wolfgang na ganito pala kalakas ang una nilang hari. Pero ayon naman kay Shanae ay nag-warm up pa lang ang mga ito. Ilang sandali lang ay nag-transform na si Geralt senyales na magseseryoso na ito. Pagka-atake nito ay ramdam ni Shin ang pinagkaiba ng lakas at bilis nito kumpara kanina. Gusto ni Geralt na labanan si Shin sa buong lakas nito kaya pinagbigyan ito ni Shin kahit ni minsan ay hindi pa niya nagagamit ang buong niyang lakas sa pakikipaglaban. Ginamit ni Geralt ang Legendary Excellence at ginamit naman ni Shin ang Heavenly Haze. Nang bumigay ang kanilang mga sandata ay aatake pa sana muli si Geralt pero hindi na ito nakayanin ng kanyang katawan. Dahil muntika nang makatama si Geralt ay humingi ito ng pabor kay Shin. Alam ni Shin ang ibig sabihin nito kaya ipinakita niya ang nakakatakot niyang kapangyarihan. Dito na binawian ng buhay si Geralt kaya binuhat na lang siya ni Shin papunta sa kinaroroonan ng iba. Masaya si Shin na natupad niya ang huling kahilingan ni Geralt pero sa kabila nito ay hindi niya pa ding maiwasang malungkot ng sobra na wala na ito. Kinabukasan ng umaga ay nag-disguise sila Shanae at Tira bilang mga beasts dahil kapansin-pansin umano ang pagiging elf nila.
Nalaman nila na nagpadala ng representative ang Dragon Empire na Killmonth na isa sa kaalyado ng Farned. Ito ay ang High Dragnir at isa sa support character ni Shin na si Schweid kaya sinamantala nila ang pagkakataon na ito na makipagkita dito. Nang makita nila ito ay kaagad itong lumuhad sa harapan ni Shin. Nagkaroon sila ng pag-uusap kaya nalaman din nito ang mga plano ni Shin. Gusto nito na sumama din katapos nitong bumalik sa Killmonth. Bago sila umalis ay ibinigay muna ni Shin kay Schweid ang sandata nito na tinatawag na Nagizuki. Katapos ay nagtungo na sila sa guild dahil gusto ni Shin na tumaas ang kanyang rango. Napili niya ang Goblin Slaying at nagpasya na din si Kor na sumama sa kanila. Mabilis lang nilang natapos ang job request at pagkabalik ni Shin sa guild ay may ibinigay ang receptionist sa kanya na sulat galing umano kay Barlocks. Nakasaad dito na ipinapatawag siya ng palasyo sa lalong madaling panahon. Dahil dito ay naalala niya muli ang ginawa niya nung isang araw kaya kailangan niya muna itong ayusin bago asikasuhin ang pagpapataas ng kanyang rango. Pero bago sila bumalik ng Berelict ay nakipagkita muna siya kay Wolfgang para ibigay dito ang sandata ni Geralt. Ito umano ang pakiusap sa kanya ni Geralt kung matapos na ang kanilang duelo. Nang isinuot ito ni Wolfgang ay hindi siya makapaniwala sa kapangyarihan na taglay nito. Kinabukasan ng umaga ay bumalik na sila Shin ng Berelict kung saan nakatayo dati ang Moon Sanctum pero na-detect ni Shin na may nagmamatsyag sa lugar. Naisip nila na baka hinihintay ng mga ito na muling lumitaw ang Moon Sanctum. Hindi naman na sila nagsayang pa ng oras at kaagad din silang nagtungo sa guild. Pagkapasok ni Shin sa opisina ni Barlocks ay ipinakilala sa kanya ang mage na si Arod na siya ding appraiser ng guild. Tinanong niya ang mga ito kung bakit siya gustong ipatawag ng palasyo. Pero bago siya sagutin ay napag-usapan muna nila ang espada na tumilapon sa palasyo. Dito niya na dinalaman na sa kwarto ng prinsesa pala ito pumasok. Dahil umano sa pagkakapareho ng mana sa gemstone na kinuha niya sa Skullface at mana na naiwan sa espada ay ito ang rason kaya gusto siyang ipatawag ng palasyo. Nabanggit naman ni Barlocks na si Princess Rion umano ang nagpapatawag sa kanya sa palasyo. Parang naging interesado umano ito sa kanya at siguradong hindi siya paparusahan nito. Matapos niya itong maipaalam kina Shanae ay malakas ang kutob ni Shanae sa posibilidad na kunin din siya ni Rion. Pero marami naman siyang pwedeng idahilan para tanggihan ito. Kinabukasan ay nagtungo na siya ng Royal Palace para makipagkita kay Princess Rion. Sinalubong siya ni Gadras at ito ang naghatid sa kanya sa silid ni Rion. Nang magkaharap na sila ni Rion ay hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa at kaagad na ipinakita sa kanya ang espada. Hindi naman niya itinanggi na siya ang nakalaban ng Skullface kaya dito na siya hinamon ni Rion sa isang laban. Wala na siyang nagawa pa kundi sundin na lang ang gusto nito. Nagtungo sila sa training ground para dito ganapin ang kanilang laban. Sa laban na ito ay susubukan lang umano ni Rion ang kanyang abilidad. Pagkaumpisa nila ay halos magkapareho lang ang kanilang bilis. Dahil pwede silang gumamit ng skill ay gumamit si Shin ng Flashing Vigor ngunit nakakagamit din pala nito si Rion. Pagkasugod ni Shin ay mabilis namang nakapag-react si Rion. Gusto pa sana ni Rion na ipagpatuloy ang kanilang laban ngunit bumigay na ang kanyang espada. Dito na din niya inalok si Shin na sumali sa kanila na kaagad namang tinanggihan ni Shin. Pero kung magbago man umano ang kanyang isip ay magsabi lang siya. Napag-usapan muli nila ang espada ng Skullface at gusto sana ni Rion na siya na lang ang mangalaga nito. Wala namang problema si Shin dito dahil ang tanging nais lang sana niya ay makapasok siya sa restricted zone ng Magical Library. Kahit malaking pera ang pwede niyang kitain sa espada ay mas kailangan niya ngayon ng impormasyon. Kasalukuyan namang may kung anong nilalang ang sumanib sa katawan ng Cardinal. Dumiretso ito sa silid ni Rion kaya pagkabalik nila Rion ay nagulat sila nang makita ang mga bantay na nakahandusay na. Nang mapansin nila ang Cardinal ay nalaman kaagad ni Shin na may hindi tama dito. Sinubukan pa itong pigilan ni Gadras pero huli na ang lahat. Na-teleport sila Shin at Rion sa lugar na pinanghihinalaan nilang sa Holy Land Kalkia. Tinanong ni Shin si Rion kung may alam itong malapit na syudad at katapos ay kinausap niya si Shanae gamit ang telepathy. Matapos niyang sabihin dito ang kanilang sitwasyon ay nagpasya sila na magkita sa Valmer na siyang pinakamalapit na syudad. Pero kailangan muna nilang magtungo sa palasyo para maipaalam dito na ligtas si Princess Rion. Habang naglalakad na sila patungo dito ay nabanggit ni Shanae kay Tira ang posibleng may kagagawan sa nangyari kina Shin at ito ay isang demon. Habang nagmumukhang tao ang isang demon ay mas malakas at matalino ang mga ito. Bago sila pumasok ng palasyo ay gumamit si Shanae ng concealment spell. Plano pala niya na magmatsyag muna sila sa loob ng palasyo. Pumunta sila sa dungeon kung saan nakakulong ang demon at pinatulog ang mga bantay para makapasok sila.
Kinausap ni Shanae ang Cardinal na bumalik na sa Katinoan para ipaalam dito na ligtas sila Princess Rion. Ididispe niya na sana ang epekto ng ginawa ng demon nang may biglang umatake sa kanila at ito pala ay ang demon na mismo. Dahil may pangalan ng demon na ito ay hindi na nagtaka pa si Shanae kung bakit matalino ito. Nilabanan niya ito at kahit anong atake ang gawin nito ay hindi nito nagagawang makatama. Inalok nito si Shanae na sumapi sa kanila pero kaagad itong tinanggihan ni Shanae. May nabanggit ito tungkol kay Shin na hindi nagustuhan ni Shanae kaya dito na inilabas ni Shanae ang kanyang Blue Moon at isang atake lang niya dito ang demon. Kaagad silang nagtungo sa hari na kasalukuyan pang nag-aalala sa kalagayan ni Princess Rion. Ipinaalam niya sa mga ito ang tungkol sa mga demon at ang kalagayan na din nila Shin kaya napanatag na din ang mga ito. Katapos ay umalis na sila dito para magtungo na sa Valmer. Dahil na kay Shin ang kanilang bagon ay nagpasya sila na tumakbo na lang. Kasalukuyan namang sinusubukan ni Shin na lumabas ng Kalkiya ngunit bumabalik lang siya. Nang sumubok siya sa ibang banda ay nalaman niya na ang dahilan nito. Sa di kalayuan nila ay may nakita silang Ball of Light at ibig sabihin lang nito ay isang dungeon ng buong syudad. Ito ang dahilan kaya imposible na makalabas dito kung hindi nila susundin ang tamang daan. Inumpisahan na nila ang paghahanap ng daan palabas gamit ang bola. Ngunit kaagad silang nakadetect ng halimaw kaya pinagtulungan muna nila ito. Gamit ang Flame Edge ni Rion at Fiery Ashes ni Shin ay mabilis lang nila itong natalo. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa may makita muli silang Ball of Light. Pagka-teleport nila ay nakita naman nila dito ang isang Gilsly. Kagad itong inatake ni Rion ngunit hindi umubra ang kanyang atake at nadakip pa siya nito. Bago pa tuluyang maluso ang kanyang saplot ay mabilis na kumilos si Shin para iligtas siya. Katapos ay inatake ni Shin ang Gilsly gamit ang kanyang Flare Burst at nang lumitaw na ang core nito ay kaagad itong sinira ni Rion. Pero dahil naman sa natunaw na saplot ni Rion ay pinahiram muna ito ni Shin ang kanyang damit. Kinausap ni Shin si Shanae para tanungin ito kung pwede ba niyang turuan si Rion ng Imitation Enchantment. Hindi sana sang-ayon dito si Shanae pero dahil emergency ito ay wala na din siyang magagawa. Pinakuha ni Shin kay Rion ang espada para ituro na dito ang Imitation Enchantment. Katapos itong maituro ni Shin ay nagpatuloy na sila hanggang sa matanaw na nila ang gate. Ngunit biglang naramdaman ni Shin na parang may humihila sa kanya. Pero dahil hindi na sila pwedeng bumalik pa para alamin kung ano ito ay nagpatuloy na lang sila. Ilang sandali lang ay nabiyak na ang malaking bilog na nakaharang sa gate at lumabas mula dito ang isang griffin. Inatake sila nito kaya kaagad na binuhat ni Shin si Rion para lumayo muna dito. Nagpasya si Shin na maging pain para mabigyan ng pagkakataon si Rion na makaatake dito. Nang makakita ng pagkakataon si Rion ay mabilis siyang umatake ngunit hindi ito umubra. Pero sinamantala naman ni Shin ang pagkakataon na ito para gamitin ang kanyang Flare Burst. Akala niya ay natalo niya na ito ngunit nagulat na lang sila dahil napagaling lang nito ang kanyang sarili. Nagpasya sila na umatras muna para mag-isip ng panibagong plano. Gusto ni Shin na hanapin ni Rion ng device na magbubukas sa gate habang kinukuha niya ang atensyon ng Griffin. May hinala siya na isa itong halimaw na nilikha gamit ang mahika at siguradong may spell na ginamit para makapag-regenerate ito. At ang spell din na ito ang posibleng inilagay sa opening mechanism. Pagkabalik ni Shin sa kinaroroonan ng Griffin ay inilabas niya na ang totoo niyang kapangyarihan at kaagad na inatake ang Griffin. Muli itong nag-regenerate kaya paulit-ulit lang din niya itong inatake. Hanggang sa bigla na lang nagliwanag ang White Sphere na nasa loob nito at dito na siya unti-unting hinihigop na katulad ng naramdaman niya kanina. Ilang sandali lang ay napansin naman niya ang golden light na bigla na lang pumalibot sa buo niyang katawan at huminto na din ang paghigop sa kanya. Muli niyang inatake ang Griffin gamit ang Flame Strike at dito niya na ito tuluyang natalo. Dahil nahanap na din ni Rion ang pinapahanap niya ay matagumpay na din nilang nabuksan ang gate. Kaagad silang lumakad para pumunta na ng Valmer at ipinaalam na din ni Shin kay Shanae na patungo na sila dito. Dahil naabutan sila ng dilim sa daan ay nagpasya sila na magkampang muna at palipasin ang gabi. Kinabukasan ng umaga ay nagulat si Shin nang makita ang napakaraming halimaw na patungo ng Valmer. Mabilis naman silang kumilos para magtungo na ng Valmer. Nagpasya si Rio na makikipagkita muna siya sa local lord habang si Shin naman ay magre-report sa guild dahil malaki ang maitutulong ng mga ito para pigilan ang papalapit na mga halimaw. Pagkadating ni Shin sa guild ay nakausap niya dito ang guildmaster na si Baron. Ipinalam niya dito ang tungkol sa papalapit na mga halimaw at para paniwalaan siya kagad ay ipinakita niya ang letter of introduction. Dahil dito ay hindi na nagdalawang isip pa si Baron na magdeklara ng state of emergency. Pagkalabas ni Shin ay may nakita siyang pamilyar na inuman. Bigla siyang kinausap ni Shanae dahil malapit na ang mga ito sa Valmer.
Inatasan niya ito na magpaalam sa local lord at guildmaster na sasali siya para harapin ang mga halimaw. Ilang sandali lang ay may nakasalubong siyang elf na tinawag niya sa pangalang Barrett. Hindi niya akalain na may makikita siyang support character ng kaibigan niya. Nagkausap silang dalawa at nabanggit niya dito ang tungkol sa mga halimaw. Nang mabanggit niya ang shop na nakita niya kanina ay dito niya na nalaman na pagmamayari pala ito ng kaibigan niyang si Hibineko. Andito din umano sila Shadow at Holly pero kasalukuyang nasa labas ng syudad ang mga ito. May mga listahan din ito ng mga players na andito at lahat ng mga ito ay mga kilala niya. May ipinakita itong isa pang listahan kung saan ito umano ang mga kilalang mga player killers. Dito na din niya nalaman na si Shanae pala ang nag-utos dito na hanapin kaagad ang mga PK. Katapos nilang mag-usap ay nakipagkita na siya kina Tira. Dahil sikat din dito si Shanae ay hindi ito kaagad nakaalis sa guild. Kinabukasan ng umaga ay nagtungo silang lahat sa kastilyo para harapin ang local lord na si Toro at ang mga chosen ones. Dito na sila nag-usap-usap para sa magiging plano nila pagkadating ng mga halimaw. Makalipas ang ilang oras habang nakatambay sa labas si Shin ay nagulat siya nang mawala ang presensya ng mga halimaw. Kaagad niya itong ipinaalam kay Toro at sa iba pero dahil naranasan na ito ni Shanae sa loob ng laro ay alam niya ang mga posibilidad na mangyayari. Isa lang din ang nasa isip ni Shin at ito ay ang event boss. Pagsapit ng gabi ay pamwesto na silang lahat para salubungin ang mga halimaw. Pagkadating ng mga ito ay kaagad na ginamit ni Shanae ang Blue Judge. Katapos ay sinundan naman ito ni Shin ng Amber Wave at Phoenix Sage. Matapos ang ginawang atake ni Tira ay dito na kumilos sila Rion. Ilang sandali lang ay may nakaharap si Rion na malakas na halimaw at buti na lang ay dumating dito si Willem para tulungan siya. Pero hindi lang si Willem dahil andito din pala si Lacey. Kagad umano silang nagtungo dito matapos makita ni Millie ang mga mangyayari. Nang mapansin ni Shin ang ibang kawal na hinahabol ng mga halimaw ay nagsuot siya ng armor at inatake ang isang halimaw. Pinalis niya ang mga kawal dahil baka umano madamay pa sila sa gagawing atake ng kanyang sandata. Isa pala itong cursed weapon na walang ibang gusto kundi ang manligpit lang. Nang makita niya ang demon o ang event boss ay nag-limit off na siya. Katapos ay kagad niya itong inatake at isang atake lang din ito ng kanyang sandata. Makalipas ang ilang oras ay nagkaroon ng seremonya sa kastilyo para parangalan ang mga sumali sa labanan. Habang nakatambay sa balkonahe si Shanae ay nilapitan ito ni Shin. Dito na sinamantala ni Shanae ang pagkakataon para humingi ng tawad kay Shin dahil hindi niya sinabi ang tungkol sa ibang mga players at sa mga player killers. Ayaw lang umano niya na bumalik ang dating Shin sakaling malaman ni Shin ang tungkol sa mga player killers. Hindi naman pinagdudahan ni Shin ang katapatan sa kanya ni Shanae at kaagad din niya itong pinatawad. Dito na nagtatapos ang huling episode ng The New Gate Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina